Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon, bakit nalugi yung silo at Dapalas? Yes, sarado na ang silo mga kanegosyo. Etong sasabihin ko mga kanegosyo, isa to sa dahilan kung bakit nalugi yung silo. Hindi ako involved, hindi ako dating empleyado ng silo. Etong sasabihin ko bilang negosyante, analysis ko bilang negosyante. Tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 11 years na experience sa pagninegosyo at pagkalugi dito. Bakit nalugi ang silo mga kanegosyo? Ito ang dahilan. Nung kumikita ang silo mga kanegosyo, hindi nila na-scale up yung negosyo nila sa level 2 business model. Yes mga kanegosyo. Ano ba ang level 2 business model mga kanegosyo? Isa-isayin natin. Isa na dyan yung franchising business model, distribution, manpower, software, licensing, platform business model. Pinaliwanag ko na yung isa sa mga yan, lahat yan sa mga video kong nauna, panoorin nyo na lang. Hindi na scale up ng silo yung negosyo niya sa level 2 mga kanegosyo. Ganyan mangyayari kahit kumikita yung silo, nung panahong kumikita yung silo, yung may-ari ng silo, hindi niya naisip na pwede palang i-scale up yung negosyo niya or hindi siya pamilyar sa level 2 business model. Ang akala niya lang, basta maraming guest, basta maraming pumunta at bumili ng alak, bumili ng pulutan, mag-VIP, kikita ka na. Yes, tama yon, pero hindi habang buhay yan mga kanegosyo. Kailangan mong ma-scale up yung negosyo mo sa level 2 business model. Kung hindi, mamamatay at mamamatay ka rin dyan sa level 1. Para yung bata mga kanegosyo na pag hindi lumaki yung bata, mamamatay siya. Kaya kailangan natin bilang negosyante ma-scale up yung negosyo natin sa level 2 business model para hindi tayo matulad sa silo. Kung aware na yung may-ari nung silo sa level 2 business model, nung kumikita sana siya, napapranchise niya sana yung negosyo na silo. Pamilyar ba kayo sa Paddy's Point? Yes, mga kanegosyo. Mautak at magaling yung may-ari nung Paddy's Point dahil alam niya yung level 2 business model at napapranchise niya yun mga kanegosyo. Yung may-ari ng Paddy's Point mga kanegosyo, hindi na siya kumikita per se sa pagbebenta ng alak, pagbe-VIP, pagbebenta ng pulutan. Kumikita na yung may-ari ng Paddy's Point sa pagbebenta ng franchise mismo, yung prangkisa ng buong negosyo ng Paddy's Point. Kung ang franchising fee ng Paddy's Point is 1.5 million, halimbawa lang to estimated lang. Automatic profit na yun sa may-ari. Malugi man yung mag-franchise o kumita, yung franchising fee hindi na marirefund yan mga kanegosyo. Automatic profit na yan. Excuse. At doon lalong lumaki yung Paddy's Point mga kanegosyo sa franchising business model. Level 2. Ito yung hindi nagawa ng may-ari ng silo. Aware tayo na kumikita yung silo ng mga nagdaang taon. Pero kung na-scale up niya yung negosyo niya sa level 2 business model mga kanegosyo, hindi sana siya nalugi ngayon. Kasi kapag hindi mo na-scale up yung negosyo mo sa level 2 business model, maraming problema darating. Lahat naman, kahit sabihin mo kumikita ka ngayon, bukas may problema na naman yan. Ganyan nangyari sa silo na negosyo mga kanegosyo. Pero kung bilang negosyante, kung tatanungin nyo ako, hindi ako magninegosyo ng bar or club mga kanegosyo. Bakit? Mga kanegosyo, dati din akong gumigimik. Nung college days ko, kahit nung pag-graduate ko ng college, gumigimik ako. Kami ng barkada ko, ng mga best friend ko. Aware ako na ang kita lang sa bar or nightclub is 3 araw lang. Anong araw yon? Wednesday, Friday,
Saturday. Bakit Wednesday? Kasi yan yung girls night out. So, pag girls night out, marami ding gumigimik na lalaki. Tapos yung the rest, yung 4 na araw, puro lugi na yon. May binabayaran kang empleyado, may binabayaran kang renta, may binabayaran kang bills, may binabayaran ka pang mga chef, iba pa yung bayad sa DJ, etc. So, nagmamanage ka pa ng tao, eventually mga kanegosyo, kahit kumikita ka ngayon, at hindi mo na manage ng tama yan, at hindi mo na scale up sa level 2 business model, malulugi ka pa rin. Pero kung ako yung magninegosyo, ang gagawin ko, magiging supplier na lang ako ng yelo. Naka-focus in one ako, pwede ko pang scale up sa negosyo ko ng distribution business model. Ayos lang yung binebenta ko, pero ang market na pagbebentahan ko, puro nightclub. Ako yung magbabagsak ng yelo, purified ice, sa mga nightclub sa Tomas Morato. Siyempre, isang place muna. Halimbawa, Tomas Morato, Timog, yan. Ako magbabagsak ng mga ice cube dyan. Doon ako tunay na yayaman at kikita mga kanegosyo. Hindi sa pagtatayo ng bar or club. Sa ice mga kanegosyo. At pwede ko pang ma-scale up sa level 2 business model. Naka-focus in one ako, nasa market ako ng mayaman kasi ang babagsakan ko lang yung mga nightclub sa Tomas Morato, Quezon City. Pwede ko pang i-scale up yung negosyo ko sa level 2 business model, pwede kong applyan siya ng distribution. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo or kung kumikita na yung negosyo mo, kung hindi mo ma-scale up yan mga kanegosyo, malulugi ka. Pero mga kanegosyo, may mga negosyo na hindi natin ma-scale up sa level 2 business model. Tulad na lang ng sari-sari store, mga dental clinic, mga therapy clinic, mga printing. May mga negosyo talagang hindi ma-scale up. Forever level 1 yan. Kasi matindi yung competition dyan mga kanegosyo at hindi yan scalable. Kaya kung magninegosyo ka, isipin mo na yung negosyo mo pwedeng ma-scalable to level 2 business model, naka-focus in one ka, hanapin mo yung market ng mayaman, ikaw yung may-ari ng product or brand, hindi ka reseller. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na sa trabaho natin to bilang negosyante. Ingat tayong lahat, subscribe ka naman, follow mo na rin ako, comment ka kung tagasan ka mga kanegosyo. At sa mga negosyanteng dumadanas ng pagkalugi ngayon dahil sa oil crisis, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.